Saksi Sa linya Double natin si Attorney Domingo Cayosa, Constitutional Law Expert, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel and Len. Opo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Attorney, may mga development dito sa issue po ng flood control at yung latest development, yung pahayag po ng dating Speaker, Ferdinand Martin Romualdez, na command responsibility lies on the executive branch. Dito po sa issue naman ng pagnanakaw po sa pondo. Anong implication po nito? Considering that the president o kung sino man ang nasa ehekutibo, parang hindi naman pwedeng sampahan ng kaso po ang Pangulo dahil do sa immunity from suit. Well, tama ka. Habang nakaupo yung Pangulo, ay hindi siya pwedeng sampahan ng criminal case. Pero pwede rin siyang managot sa pamamagitan ng impeachment case. So hindi natin alam kung ano ang development. But yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, it's a general principle. But when you talk about impeachment or mga criminal cases, kinakailangan talagang ma-prove lahat yan. But definitely, itong pagsasalita niya, coming out niya, maganda para sa taong bayan at para sa katotohanan. Para sa ganun, ay mailabas lahat mga sikreto kung meron man sila, marinig natin at masuri natin. Kasi lahat ng mga sinasabi, dapat nasusuri tayo, sinusuri natin at ng hukom at mga impeachment prosecutors o impeachment court at hindi tayo mag-prejudge. Pero magandang development ito. May bigat po ba yung salita na ni Speaker Romualdez na yung command responsibility na sa ehekutibo? Direktang tama po ba yon kay Pangulong Bongbong Marcos? Or masyado siyang general at hindi pa tatayo na accusation laban sa presidente? Well, hindi po naman accusation. It's just a statement of a theory, diba? A presumption. Yung sinasabi na stays yung command responsibility, hindi naman particularly sinasabi na siya. Kasi, di ba, nadawit din, kung maalala natin, may mga pinagtatanggal sa baba ng umali yung executive secretary, yung pamangkin niya, yung isang secretary, yung dalawa na, yung budget at saka DPWH. So, ito mas direktang pangyayari. So, but of course, in theory, meron namang command responsibility kahit saan, pati nga sa lower house, di ba? Kung ikaw speaker, meron ka ding sort of a command responsibility dun sa ginagawa ng mga pinadala mong chairman, co-chair ng BICAM. Diba? Kasi yun ang sinasabi niya. Ang may kagagawan dito, nasa sentro si Senate President Chis Escudero at saka si Congressman Zaldico. Kasi sila naman yung nanguna umupo dun sa BICAM at dun nangyari yung malaking kalokohan. Yun ang kanyang sinasabi. So, but still, theoretically, magre-report yan sa'yo at saka bago nyo i-approve yung kabuuan. So, ito yung mga legal implications na yan. But they are more like principles or theories. Hindi naman yung diretsahang accusation. Sundan ko lang siguro, Weng, yung thought na yon kasi hindi ba pwedeng maghugas kamay? Pwede ba maghugas kamay ang presidente rito considering na he was the one who signed the budget? Ito yung budget na maanomalya. Ito yung budget na ninakawan ng napakalaking pondo. Well, it's still not totally, hindi niya totally sabihin, wala akong kinalaman doon. Kasi nga, sa dokumento, pinirmahan niya. Ang presumption, dahil presidente siya, at ang dami niyang mga sekretary, mga abogado, dapat bago niya pinirmahan, sinuri niya. But, totoo din, yung budget, daan-daan, kundi libo-libong pages yan So, pwede rin ho kasi na nagtiwala ka dun sa mga kasama mo sa gobyerno, dun sa ibang sakay, okay na ba ito? Ito yung aming pinadala. So, hindi na nila re-review. Pinirmahan niya. O kaya, sinabi nung mga dapat tumingin yan, yung budget secretary, yung secretary, okay na yan, boss. Pirma siya, yung pala, kasampan sila. So, ganun na, yung mga, these are the details. But what is good is that nagsasalita na si dating Speaker Romualdez, sana si Zaldico mapauwi as soon as possible para magsalita, all for the benefit of the Republic.
public, yung bang more transparency and more accountability. So, ang in short, Attorney Cayosa, para tumayo ang ganitong klase ng statement at eventually napunta ito sa legal na proseso, kailangan magdetalye si dating House Speaker Romualdez kung ano ang kanyang nalalaman. Attorney Cayosa? Hello? Yes, sir. Kailangan niya magbigay ng detalye kung ano ang kanyang nalalaman laban doon sa mga taong Tsaka kanyang pinatutungkulan. Malaman yung kanya sinabi, Weng, na he will not go alone. Yes, oo. And he will not be Isasama the ko kayo, scapegoat. parang gano'n. Parang Oo. ganyan. No? Pero tama ka, Wen. Kinakailangan i-detalye mo, hindi pwedeng motherhood statements lang. Pangalawa, hindi pwedeng press release lang o kaya video lang. Kung lumaban ka ng patas, di ba nung pa ka rin? Put it under oath, di ba? Para masuri, magbigay ka ng detalye, magbigay ka ng resibo o mga corroborating evidence. So yun ang importante. Yung bang manunumpa ka ba? Same. When you put it under oath. Hanggat hindi ginagawa yan, mababa ang probative value yan. Mabigat yun, yung walang probative value. value. So, ibig sabihin, pag ganito lang ito, PR stunt ito na walang hahantungan kung investigasyon sa anomalya ang pag-uusapan. Merong media value. Yeah, pero media walang, value, yes. Walang probative value. Oo. Tama Attorney. yan. Of course, we are not to judge kung ano yung kanyang purpose, pero yun ang epekto niya. Diba? Yung madaling magsabi, madaling magsalita ng mga general statements. Mas credible ka kung detalyado yan. Mas credible ka kung under oath, you allow yourself to be subjected to scrutiny at ipupusta mo yung kalayaan mo, yung fair jury kung sakaling nagsisinungaling ka. At meron kang corroborating mga ebidensya. So, at mailagay sa tamang konteksto yung mga pinagsasabi mo. So, mas maganda ho sana yun. Yun ang gawin natin. Hikayatin natin. Ngayon, nagsalita na siya. Sige sir, bigyan mo ng detalye. Opo. Kayo po bilang isang constitutional expert, yung pong mga salitang ginamit doon sa kaso, no? Conspiracy to commit plunder in the budget process. Ito daw po yung plano ikasa ng kaso ho ng ombudsman laban po kay dating Speaker Romualdez. Ano po ang initial reaction niyo po doon, attorney? Pwede naman. Yung conspiracy is an acknowledged and accepted way of committing a crime. At malamang naman for the ombudsman at mga kasamahan niya na sabihin yan o mag-file, meron silang mga basihan. Hindi naman obligasyon nila na sabihin sa ating lahat kung sino-sino yung mga witness kasi pangangalagaan din nila ang safety ng mga ito, di ba? But eventually from this file, makikita natin lahat, makikita ng media, hindi pwedeng itago yan. So, maganda na meron silang sinasabi na ganyan, it remains to be seen kung matutuloy. Medyo bumibilis na ngayon yung pacing because of circumstances unfolding left and right. Okay. So, bantayan natin lahat. Kasi importante yan para hindi lang deadline news ngayon, bukas, next week, next month, nakalimutan na natin at wala rin nangyari. Pero halimbawa po, magsalita si Congressman Romualdez, magbigay na ilang detalye, eventually ituro si Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba siyang investigahan lang? Kahit halimbawa, wala pa yung impeachment process, can the ombudsman investigate the president, Attorney Cayosa? Yung base lang sa mga press release, general statements, or political statements, medyo mahirap yun. Kailangan at least may affidavit. Opo. But of course, ang maganda ho kasi sa opisina ng ombudsman, ayon sa constitutional provision at saka yung ombudsman law, motu proprio pwede sa mag-investiga. Kahit wala magsalita Kung sa tingin niya merong lead ito, merong malaking posibilidad na may nangyaring kalokohan at matutukoy yung mga may sala, pwede sa mag-investigate, motu proprio. Yun ho ang isang matinding poder ng ombudsman na matagal nang hindi ginagamit. Para bang imbes na proactive yung ombudsman, kung minsan, unfortunately, yung iba dyan, naging sila ba yung obstacle sa ating paghahanap ng katotohanan, yung accountability at transparency. Pero halimbawa na matapos ni Presidente yung term niya nang hindi siya na-impeach, pwede siyang habulin sa mga pananagutang ito kung may pananagutan man pagkatapos ng kanyang termino, Atty. Cayosa? Well, pag hindi na siya presidente, wala na yung kanyang immunity.
authority. Yes, so pwede pwede- na siyang habulin. Pwede pa siyang habulin. Oo, hindi mo naman magpe-prescribe ng ganyang kadali yung mga krimen Yes. na ito. Plus, ongoing pa naman yung case build-up or investigation. So, Mhm. yun ho ang maganda sa rule of law at sa long arm of the law. Mhm. Kung makakalusot ka ngayon, hindi ka nakakasiguro sa mga susunod na araw. Mhm. Okay. O Eto- administrasyon. Yes, yes, oo. Okay. Panghuli na lang siguro, Attorney Cayosa. Nagtangkahong lumabas ng bansa si dating Speaker Romualdez at siya'y magpapatingin daw sa Singapore. Pero Yes. hindi siya pinayagan, Angioplasty, ng yes. Ombudsman. On the basis of an ILBO, no? Ano siya? Immigration Lookout Yes. Bulletin Order. Pero parang nag-request na ho yata sila magkaroon po ng whole departure order. Oo. Bagamat hindi... Precautionary HDO. Meron ba ganon? Oo, yun nga, bago nga itong term sa Precautionary atin. HDO. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Di ba arbitrary yan? Wala pang kaso, Attorney Cayosa. Opo. Pwede ho yun. Pwede. Meron na hong Supreme Court circular yan, meron na ding DOJ circular. Kasi ho yung Bill of Rights natin, yung Section 6, Article 3, yung ating right to abode and right to travel or changing our abode, nakalagay ho naman doon na hindi pwedeng limitahan yan except by court order. Yes. Yung naman freedom to travel, pwede ho yung i-limit on grounds of national security, public interest at public health. Sa presidente naman yan. So, meron ng mga corresponding rules na binaba ang Supreme Court, nagbaba na rin ang DOJ tungkol sa mga sino-sino ba ang pwedeng mag-issue niyan. Pag whole departure order, korte yan. Oo. Pero, Precautionary, yun yung meron ng kaso na Oo. ihain. Yung Sa kasong precautionary, ito- wala pang naihain na kaso, yes. pero baka tumakas siya, magre-request ngayon ang DOJ o Ombudsman dun sa korte. Ito, Naman sa gusto ko lang po linawin yung timeline nito, Attorney Cayosa, Joel, di ba? May ILBO. May Lookout ILBO, bulletin pa lang ito. oo. Pero wala pang kaso. So, iniimbestigahan pa lang ng Office of the Ombudsman. Pero nag-request na po ng precautionary HDO sa Sandigan Bayan. Wala pang kaso, iniimbestigahan pa lang. Nag-request ng travel, authority to travel, nireject ng Office of the Ombudsman. Pero pending pa po yung precautionary HDO. Wala pang approval ng Sandigan Bayan. Pwede bang pigilan si Romualdez na lumabas ng bansa nang nakapending pa ang request for precautionary HDO? hindi ho yung with finality hindi siya papayagan. Pero yung ILBO ho kasi, yung watch list order, hindi yan yung pagpipigil by Yes. itself. It's just watch list yan. Pag magtagkang bumabas, tanungin nyo, mag-coordinate kayo sa ibang ahensya. Ganun ba? Yung manmanan ninyo at hingan nyo ng mga dokumento, parang ganun. So, mukhang yun ang ginamit nila para ma-delay ng konti. Para siguro magkaroon ng pagkakataon ng Sandigan Bayan na tignan kaagad. Ex parte naman yung petition for issuance of precautionary HDO. So, mabilisan dapat yan. Susuriin ngayon ng Sandigan Bayan at sa lalong madaling panahon, magdesisyon sila. May probable cause ba? May flight risk ba? Kung sa tingin nila ganun yun, mag-issue sila kaagad. So, mukhang ganun ang ginawang tactic ng Ombudsman kasi naunahan sila eh. So, kaya inilbog muna nila. Kumbaga, dinibol nila ng konti, dinidelay dyan sa immigration. Kasi immigration under DOJ yan eh. Opo. Nagko-coordinate naman sila. Plus, kahit na mayroong private authority sa Speaker of the House, kasi lahat ko naman ng opisyal ng gobyerno, mataas o mababa, pag nag-travel abroad ka, hingi ka ng authority dun sa nakakataas sa iyo. Okay. But then, yung proseso na yan, meron ding referral, kinukonsulta ng ombudsman, may kaso ba ito, mga ganyan. Para ko, hindi ma-frustrate yung process ng pag-iimbestiga at pananagot kung sakaling may kasalanan. So, proseso ho kasi yan eh. So, dun siya na-delay. Opo. Pero kung hindi mag-i-issue ng precautionary whole departure order ang Sandigan Bayan, talagang pwede siyang lumabas. Alright. Attorney Cayosa, salamat po sa oras. Thank you for the time and I hope we can have you again. Salamat, sir. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, mga kapuso.